Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot Page. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten. The weekly reading for September 22 hanggang September 28. So Sagittarius, kunin nyo lang po yung mga karasrit kayo ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Sagittarius yan. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today. And upo na. And buksan po ang inyong isip at puso at damdamin para makuha nyo po yung akmang-akmang messages by using your intuition this time. Okay po? So, Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Sagittarius dito po sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you again, Sag, for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 22 to 28? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Lover's card, beautiful. In the area of what you want, you have the Death card, lovely. In the area of what you need, you have the Three of Wands, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles, interesting. In the area of your near future, you have the Hanged Man, lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Page of Cups, wow. In the area of your fortune, you have the Page of Pentacles. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Six of Wands rather. At ang outcome mo for the week, eto yan mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have, wow, the Knight of Wands. This is all about you getting connected with other people. I'm seeing you so sociable, so para ang dali mong makausap, no? Parang ito yung pagkakataon for you to be outgoing. Well, extroverted ka naman, Sagittarius, no? So, alam ko na magiging madali sa'yo ang pinapunto ng yung spirit guides for the week. Narinig ko na it's time for you to have fun. Especially, nasa challenge mo din, have fun to enjoy your life, maging go-getter ka. Parang yung linggong ito, wag mo daw munang isipin yung mga bagay na super duper seryoso. Panahon na para kumalma ka, to relax, to enjoy the company of other people. Especially po, ngayong September 22, the Sun will move into Libra, sa sign ni Libra kasi po papasok ka tayo sa Libra season this time. So it's all about your connection with other people, your social life, your gathering, your friends, no? Baka maging in the mood ka ngayon to connect with your peers and your community. Kaya kung parang balak mo magbakasyon, balak mo matandang reunion ng kasal, ng binyag, ng gathering o bonding time with friends and family, go push because that is something na parang makakabuti para sa'yo today. Okay? Because maraming mga chaos tayong pinanggalingan nitong mga eclipse season. We came from the eclipse noong September 7, lunar eclipse yan, and then solar eclipse noong September 21. So ngayon after that, parang kailangan mong huminga, parang kailangan mong mag-rejoice, kailangan mong magbuni dahil nakalagpas tayo sa isang napakahirap na eclipse season. And ngayon, nakita ko rin for others parang meron kang good news na mararating this time. Para may darating sa iyo magandang balita, whether iimbitahan ka sa ganito or merong opportunity somewhere, no? Na ikaw parang, sige, sugod natin yan, puntahan natin yan, kaya ko yan para mga ganyan. So, very, very energetic and adventurous time for you to do something. So, napakaganda ng linggong ito para sa'yo. Okay? Kahit ngayon challenge mo, hindi mahirap kayang-kaya mo to no? In the area of your core energy, you have the Lover's card, number 6. Kung special number nyo po ang number 6 o birthday, anniversary, or number sa inyong address, pwede rin. This is a confirmation, this message is for you. The Lover's card is all about your choices. Yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Yung mga bagay na gusto mo, yung mga bagay na ayaw mo, dapat malinaw yan ngayon. Especially, napakaliwanag nung cloud dito sa iyong image. Kitang-kita ko na parang meron ka mga bagay na gustong gawin, pero napakalabo kung paano siya simulan, paano siya ituloy, paano siya tapusin, at kung paano siya gagawin. No? Meron siguro sa inyo nasa gitna ng confusion. Nasa gitna ng sigurado na ba yan? Magagawa ko ba yan? Applicable ba yan? Para sa akin ba talaga yan? So, marami kang questions with regards to the things na gusto mong bigyan ng commitment. But your spirit guides are telling you this time, especially po your planetary alignment, pinapaalalahanan ka, no? Maging mindful ka daw with your schedule. Baka marami kang gagawin, marami kang pupuntahan, marami kang mga
public appearances, pwedeng going somewhere, going to friend groups, going to kamag-anak, going to work. So marami kang gagawin na balak mo laanan ng iyong commitment, which is okay. Kapag busy ka, which is good, pero sabi ng planetary alignment mo, you need to be mindful of your schedule. Overbooking o sobrang punong-puno ka ng natanggap will lead to cancellation or burnout. Kaya maging selective ka sa mga bagay na pinipili mo today at sa mga bagay na pinipili mong oohan. Na parang halimbawa sa trabaho, lahat na lang papeles iniwan sa'yo, tinanggap mo lahat. So, nag-overbook ka, no? Nag-overcommit ka, imbis na sana hayahay ka ngayon o kaya relax ka after working hours, pero hindi, uubusin mo pa lahat yun kasi nangako ka na gagawin mo lahat yun. So make sure na be selective in the choices, be selective in your commitments, no? Kung ano lang yung kaya, at kung talagang hindi na kaya, learn to say no. Napakahalaga niyan for you. Especially kung nahihirapan ka na here, with the Five of Pentacles, kalapit ni the Lover's card, parang naramdaman mo na yung kayod, yung hirap, yung parang, teka, bakit ako lang naghihirap dito? Teka, bakit ako lang gumagawa? So, make sure na yung commitments mo ay hindi humaharang sa saya at saka sa mental and physical health mo. Okay? Kailangan may boundaries ka dyan. Lover's card, Eight of Cups. Yes, learn to walk away talaga for something na hindi na para sa'yo. Eight of Cups, parang bibitawan mo na siya. Kasi sabi mo, ayoko na, masakit na hirap na ako. Hindi na ako masaya or hindi na ako fulfilling or feeling mo humaharang na siya sa totoong kaligayahan mo o hindi na siya, wala na doon yung amor mo, kumbaga. Tulad nga sinabi ko sa inyo, baka mag-overcommit ka sa maraming bagay. Halimbawa, magandang halimbawa, sa pamilya, lahat na lang kinakaya mo, no? Lahat na lang ng klaseng bills, ikaw umako to the point na hindi mo na na-enjoy yung buhay mo. Wala ka ng time to buy things for yourself o kahit lumabas man lang by your own and buy your own things kasi lahat na lang pera mo na i-commit mo na sa lahat ng mga bagay na kinakailangan. Hindi naman kita mahisisi kasi alam ko obligasyon mo yan at pinili mo yan eh. That is your commitment. That is something na you're willing to do. Kasi choice mo. Because Lover's card is all about choices. At sinasabi ng card mo dito na learn to walk away pag alam mong sobra na pag hindi mo na kaya, pag mapanakit na, pag feeling mo hindi mo na kayang ibigay o iabot o ipagkaloob yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na parang kailangan i-keep mo naman to yourself. Learn to give the balance in your life. Hindi man pwedeng lahat-lahat, di ba? Sometimes pag alam mong nanghihina ka na at parang naabuso ka na din o kaya parang kung feeling mo enough is enough, learn to say no. Okay? In the area of what you want, you have the Death card here. You want to change. I don't know why, kung anong kailangan mong baguhin, kung ano yung mga bagay na parang sa'yo mo sobra na, ayoko na. Maaring ito yung overcommitment mo. Parang lahat binigay mo pero wala ka rin nahita o inaagaw na nito yung katiwasayan ng buhay mo o sigla mo everyday. Parang nagiging robot ka na lamang para sundin ang kahilingan na ito o sundin yung choices mo na nito na nitong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, pinili mo kasi akala mo okay. Pinili mong i-commit yung sarili mo dito kasi akala mo it will be fine. Akala mo it will be good for everybody. At okay lang yan. Huwag mo parusahan ng sarili mo. You fall short, okay lang yan. At least you learned something. Pero kung talagang sabi mo gusto ko nang umalis, gusto ko nang bitawan, o gusto ko nang bawasan, gusto ko nang limitahan, o gusto ko nang kontian yung mga bagay na nilalaan ko sa choices ko na ito, nasa iyo ang bola. Sagittarius, nasa iyo ang bola. And here, especially pag angat mo dito, you have the Three of Wands, a card of action. Kailangan na talagang actionan ito. Naghihintay ka for something to happen para maganap tong wish mo na to, pero parang sabi ng spirits mo, ang kailangan mo, action mo. And now you're waiting for that change. You're waiting for someone to come to you and say, uy, sobra na yan. Uy, pakinggan mo na sarili mo. Uy, grabe na yan. So, nasa iyo talaga yung pagkapasya, Sagittarius, if you want to change your life. Especially kung meron kang balak gawin in the near future na bagong pagkakataon sa buhay mo. You want to mag-ipon siguro, you want to build a house, you want to buy a house or buy a property, pero parang nahaharangan siya kasi marami kang obligasyon dito. Sabi ng spirits mo, you need to accept the change, do the change, panindigan yung change. Because kung gusto mo lang at wala kang action, paano? Pero kung gusto mo, inaksyonan mo, pero hindi mo maintain, mauwi lang sa wala yan. Kumbaga, babalik ko ulit sa dati na
dito ka pa rin sa commitment mo na nagpahirap sa'yo. O commitment mo na parang ngayon sabi mo ayoko na hirap na ako dyan sa trabahong yan, sa love life na yan, sa kapatid ko na yan, sa obligasyon ko na yan. So kung ano man yung mga choices mo, maliit man yan na choice o malaki, na ngayon ay problema mo, panahon na para mag-isip-isip to really have some changes. Narinig ko rin na parang kung ayaw mo baguhin, gusto mo lang untian, gusto mo lang limitahan, gusto mo lang may magbago na kaunti, edi kausapin mo. Ipaunawa mo sa kanila kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung naiisip mo, kung ano yung kinakaharap mo, at ano yung changes na makadulot ng maganda para sa inyong lahat. Okay? The Death card, Queen of Cups. Yes, listen to your heart. Listen to your heart and to your intuition. Because Queen of Cups is all about you finding your happiness, finding your truth, and finding what fulfills you. Yun kasi ang ginagawa ng Eight of Cups eh. Ano sunod ng Eight of Cups? Nine of Cups. Ang Nine of Cups all about fulfillment, happiness, contentment, satisfaction. Kaya siya alis yung 8 cup, hahanapin niya yung 9th cup. Ibig sabihin, hindi na siya masaya dito, hahanapin na niya yung magbibigay sa kanya ng saya. At ito ikaw. Queen of Cups, yung puso mo hindi na masaya sa isang bagay o sa isang tao o sa isang sitwasyon. And listen to your intuition. Alam niyo po, Mars is entering Scorpio this time. Yung kombinasyon ng Mars and Scorpio will give you self-awareness. Parang magiging aware ka na parang, ay, teka, parang kailangan ng baguhin. Parang kailangan ng tanggalin. It will give you and make you think of some significant life changes, mga bagong perspektibo sa mga bagay-bagay na dati hindi mo nakikita. Ngayon parang, ay teka, parang may mali. Ay teka, parang sobra na. Ay teka, parang kailangan ko nang tanggalin yan. So, meron sinasabi yung intuition. And you need to listen to that in order for you to gain the changes na kailangan mo makuha this time. Siguro marami sa inyo nag-iisip, teka, parang gusto ko na magbago yung buhay ko, pero hindi mo ma-pinpoint eh. Hindi mo ma-pinpoint kung ano yung kailangan kong baguhin in order for me to change, in order for me to have a brand new life, a brand new beginning. Halimbawa sa trabaho, lagi nilang palpak. Sabi mo, ano kailangan kong baguhin dito? Saan ako nagkamali? Ako ba o sila? Saang proseso naliligwak, kumbaga. So, ito yung pagkakataon talaga na maging self-aware ka. At makakatulong sa'yo ang kombinasyon ni Mars at saka ni Scorpio this time. So, huwag kang magalala. Natural tong lalabas sa'yo. Okay? Especially pagpasok ng September 22 hanggang 28. Lilinaw din sa isip mo yan. Magkakaroon ka rin ng epiphany of truth and epiphany of your reality. Kung ano yung mga dapat baguhin at ano yung mga dapat nang iwasan. And listen to your heart ha. Importante na pinapakinggan ng puso ang intuition at aaksyonan. In the area of what you need, you have the Three of Wands. The Three of Wands, sinasabi dito na what you need is to take action on something na nakikita mo na. And don't go back. Tingnan mo siya. Nakatalikod siya sa atin. Ibig sabihin, handa na siyang talikuran ang nakaraan. Whether nakaraang trabaho, nakaraang negosyo, or past love life, or past people man niya na friend niya, o kakilala, or even past mong paniniwala na balak mo nang baguhin this time. Kaya sabi mo, ayoko na maging sunod-sunuran, ayoko na maging uto-uto, ayoko nang pasunurin lang ako, ayoko nang makontrol ng ibang tao. Parang ganyan. So, now is the right time for you to be self-aware and take action. Some of you parang balak bumiyahe, naghihintay lang ng go signal para makabiyahe na. And parte siguro yun ang change na gusto mo maganap sa buhay mo. Sabi mo, sawa na ako dito, pinili ko to pero wala nangyari, kailangan ko na umalis. Ngayon parang you want to save your life, you want to save your heart, you want to save your family and your expenses. Kaya ready ka na itulay or i-risk itong bagay na to at sumugal sa mga bagong bagay. Whether going to a different job, going to a different lugar talaga, baka ibang bansa ito, nakita ko. But most definitely, gusto mo na expansion. Gusto mo lumawak, lumago, lumaki, lumayo, no? At alam ko nakikita mo yung magandang kinabukasan mo somewhere else. At hindi sa lugar na to kung saan parang gustong-gusto mo talaga siyang iwan. Nakita ko sabi ng spirit guides mo na you need to really balance everything. Kasi po papasok tayo sa sign ni Libra ngayong September 23 onwards. Papasok ka tayo sa kanilang sign. Kaya importante na binabalanse mo yung nasa isip mo, nasa puso mo at yung gagawin mo. Hindi pwedeng bara-bara ito, Sagittarius. Kailangan talaga masinsinang pag-iisip. Alam ko kating-kate ka na lumarga at habulin yung kaligayahan mo somewhere else. Pero ngayon importante pag-isipan mo na kada plano para hindi ma-delay, para hindi ka magkaroon ng aberya at para hindi magkaroon ng mga unexpected na mga scenario here and there. Kailangan talaga pinag-iisipan muna bago ka kumilos, okay? Napakahalaga niyan for you. The Three of Wands,
It's being clarified by the Knight of Cups. Wow. Nakita ko nito, yes, you can offer something. Marami kang pwedeng i-offer tungkol sa sarili mo, offering your services to something para makahanap ng bagong trabaho. Alam kong kaya mo eh. Kaya mong ilaan yung kakayanan mo into something. Kahit nga minsan hindi ka swak sa trabahong to, pag alam mo kaya mo eh. Malakas ang loob mo gawin yan eh. Nakita ko na you can be maparaan. You can be madiskarte. Kayang-kaya mo lulusutan kahit ano. Pero ang importante para sa iyo, Sagittarius, is to think first bago mo i-offer ang sarili mo o i-offer ang serbisyo mo sa isang bagay, sa isang trabaho, sa isang lugar, sa isang bagong pupuntahan, o sa isang bagong expansion ng buhay mo. Kailangan isipin muna para maging swak. It's all about you aligning yourself doon sa paparating na blessing. Kasi nakita ko talaga may offer darating eh. Whether someone noticed your galing, someone noticed your past work, sabi, uy, aalis ka na pala dyan. Pwede ka ba dito? Isipin mo, kapareho lang ba yan nung iiwanan ko? Baka naman kapareho lang din ang kapalaran ko dyan. So, iisipin mo munang mabuti. Parang ganon, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Yes, kaya nag-iisip-isip ka na ngayon sa mga choices mo because nahihirapan ka na. Whether before, pinili mo yan kasi akala mo okay. Normal lang yan, okay lang yan. Huwag mo nang awayan ang sarili mo, Sagittarius, ha? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pa nagkamali ka, okay lang yan. We learn from our mistakes. At yan ay parang tattoo sa ating katawan na yan ang ebidensya na nagkamali ako dyan, pero okay lang. At least natuto na ako. Pinapolish mo yung sarili mo, pinapolish mo yung utak mo, at pinapolish mo yung buong pagkatao mo sa mga pagkakamaling ito. Nakita ko na gumagapang ka na, wala kang pambili ng ganito, wala kang pambayad ng ganyan, and I'm seeing you talagang doing your best at kumakapit ka sa bagong pag-asa at ready ka na talaga to leave something behind na ngayon parang malabo na. Ito mga nakaraang taon, nakaraang buwan, mahal na mahal mo to eh. Importante sa'yo to eh. Lahat binuhos mo dyan, nilaan mo dyan. Pero dumadating talaga tayo sa punto na wala na siyang saysay ngayon. Wala ka ng amor dyan. Yung parang na-serve na niya yung purpose niyan sa'yo. Parang very seasonal yung pagdating niyan sa buhay mo. Hindi siya talaga destined to last. Hindi talaga siya destined to stay. At kailangan mo tanggapin sa sarili mo na, okay, time na for me to move on. Time na for me to chase new things. Kasi nahihirapan na ako. At i-admit mo yan sa sarili mo, mahirap na eh, nakakapagod na eh. Kahit anong piga ko, parang walang nangyayari eh. So, wala tayong ibang choice kundi to live and to not overcommit ourselves. And to tell ourselves, yes, my intuition is telling this, my intuition is pushing me to do this, siguro nga kailangan ko sundin. Okay? With the Five of Pentacles, ang importante dito, Sagittarius, wag mong bigyan buhay ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga pagkukulang, ang iyong mga bagay na hindi mo kayang gawin. Huwag mong bigyan buhay yon. Huwag mong bigyan ng lakas. Ang bigyan mo ng lakas, yung mga kagalingan mo. Okay? Yung mga bagay na pangit, nega, kulang ka, naku, huwag mo i-big deal yan. I-big deal mo, ay marunong ako ng ganito, ay magaling ako sa ganyan, ay kaya ko to, baka pwede kong gamitin yon. So, kung ano yung natitira sa'yo na pwede mo pakinabangan, yun ang gamitin mo at maaaring yun ang alas mo para umabante ka at makawala ka dito. Okay? The Five of Pentacles, Seven of Swords. Yes, nakita ko rito, wala ka ng tiwala sa ibang tao. Whether because niloko ka, or naisahan ka, o medyo naging dishonest sila sa'yo, o inisahan ka, o nilaglag ka sa ere, parang ganyan. You feel like you're so abandoned, and sabi mo, kailangan ako kumilos mag-isa ngayon. Naghahanap ka na ng bagong strategy, bagong paraan para makawala sa pain na ito. Because nakita ko talaga parang walang tumulong eh, walang gumabay o walang nag-assist sa iyo eh. And sabi mo, kailangan kong bumangon, kailangan kong mag-isip ng paraan kasi kung wala mag-iisip ng paraan, ako din ang malulungkot o ako din ang mahihirapan. Ngayon nakita ko talaga yung diskarte mo. And now the movement you're doing para kumawala sa dusa na ito is working in your favor. Okay? Napakaganda for you. In the area of your near future, eto ka, the Hanged Man, a very, very wise person. Napaka-wise mo na ngayon. Sabi ng spirit guides mo na marami kang matututunan sa nangyari dito, 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 dito at dito. Alam ko merong darating sa iyo na bagong pagkakataon. Meron darating. Umasa ka, manalig ka, i-manifest mo to. I-claim mo sa baba, I manifest good things coming to me. I manifest money flowing through me easily. I manifest a new job, new opportunity, new sideline, and new source of income. Darating siya sa buhay mo this time. Kaya manalig ka. Ano ito yung magbibigay sa'yo ng kalinawan ng iyong isip na, ay buti pala hindi ako sumuko. Ay buti pala binitawan ko yung isang bagay na alam ko hindi na para sa akin. Ay buti pala
kumapit ako kay God. Ay, buti pala nanalig ako sa intuition ko. So, with that, with those things na binanggit ko, lilinaw ang isip mo. Alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat iwasan, mga bagay na dapat ko maging red flag. Pag, parang pinanggalingan ko na yun, alam ko na yun, hindi ko papasukin yan. Ay, ikaw, parang nakita na kita sa past lover ko, hindi na kita papasukin pa sa buhay ko. Ay, ikaw, akala ko friend kita, parang ganyan din ginawa sa akin ng past friend ko, ay, hindi na ako lalapit sa'yo. So, marunong ka na umiwas sa mga bagay na alam mo magiging red flag sa buhay mo. It's about you learning from what happened and having that wisdom para i-apply sa buhay mo this time. Okay? Napakaganda for you. The Hanged Man is being clarified by the Six of Cups. Yes, it's all in the past. Six of Cups is a card of nostalgia, card of past happenings, past traumas, past pain, past mong... Okay, namatay po ang ilaw. Ayan, lumiwanag ulit. Teka lang, bubuksan ko lang yung aking ilaw. Okay, nag-brown out po kanina lamang. Wow. Okay, wait. Yan. Okay. Nag-brown out tayo kanina. It's all about you shutting down the past. Nagets mo yun, Sagittarius? When that brown out happened, I'm talking about your past life or past mistakes, past traumas, past endeavor na ngayon kailangan na talagang i-shut down at patayin at i-turn off sa buhay mo. So parang yun yung symbolismo no nangyari kanina, and that is your spirit guides really contemplating and weaving themselves sa ating conversation today. Ayon sa yung spirit guides, whatever happened in the past should stay in the past. Teka, tingnan ko lang yung laptop ko kung nag-record pa. Yes, still recording. So sabi ng spirit guides mo na kailangan ihinto na yung dapat ihinto. In order for you na hindi ka katulad sa atin kanina, parang na-shock tayo. Na parang, ang tagal ko pala nag-stay doon. Ay, ang tagal ko pala nanatili doon. Parang bigla-bigla ka magigising sa isang katotohanan na nagsayang ka ng oras sa something in the past. So ngayon, learn to move on ha, at talagang matuto doon. Kung hindi, baka sigad ang gumawa ang paraan para ipaunawa sa iyo yung dapat maunawaan. Okay? So listen to that brown out kanina, to that turning off of the lights. At buti bumalik agad, kundi mauulit na naman itong reading natin na ito. So thank God at naging maayos ang ating ilaw. Okay? In the area of your challenge for the week, you have find wholeness, bring together fragments that complete you, acceptance, inner peace. Yes, tira mo to parang puzzle piece. Kita nyo ba? Para siyang puzzle piece na yun ang kailangan mabuo eh. So ibig sabihin, yung parte sa past, yung lesson sa past, yun ang makakabuo sa pagkatao mo today. Kung natuto ka na doon, hindi mo na uulitin. Pero kung hindi ka natuto sa nangyari before, paulit-ulit yung mangyayari at paulit-ulit yung makakasira sa'yo. So ngayon, acceptance. I-accept mo yung nangyari dati. Patawarin mo yung sarili mo doon. Learn to move on. But still, matuto ka sa nangyari. Okay? Another message, you have stubborn. It can denote perseverance, but it also may hinder progress, flexibility, resolve, and growth. Yung pagiging matigas daw ang ulo, sometimes, makatulong, parang napakapalaban mo, hindi ka susuko, di ba? Pero yung katigasan ng ulo, negativity din yan eh. Kasi ayaw mong tanggapin yung pagbabago, ayaw mong tanggapin yung mga bagay na pwedeng mong ilihis, no? Sometimes kasi pag gusto natin, at kapag hindi nasusunod, nagagalit tayo, nagwawala tayo, o nawawalan tayo ng gana. Pero kung sometimes we need to be flexible, dumaan tayo sa kabilang kurba, matutong mamaloktot, gumawa ng paraan, wag mataas ang pride, kumbaga. Learn to be accountable in your actions and then change it, rework, redo, kumbaga, para magkaroon ng magandang bunga. In your challenge, you have the Page of Cups. Challenge sa'yo is to enjoy your life today. Dalawang cards na nagsasabi in your background and in your challenge na kailangan maging masaya ka sa adventure mo this time. Alam ko meron kang iiwanan, medyo masakit ito at mahirap kasi sabi mo nga, feeling ko, sabi mo parang minahal mo to, inalagaan mo to, naging matagal to sa'yo at naging parte na ng buhay mo. Pero you need to realize na hindi na gumagana eh. So malungkot yan, masakit yan at mahirap yang i-detach sa buhay natin, sa buhay mo. Pero ngayon, nakita ko na learn to have fun. Hindi lahat ng tao binibigyan ng chance to start over or to redo things or to have new things para mabago niya ang buhay niya ulit. No? Ngayon, nagkamali ka before sa isang choices, okay lang yan. Meron ka pang chance to get more and to do more and to achieve more. Ngayon, i-enjoy mo yung proseso. Maging bata ka ulit at hanapin mo ulit yung kaligayahan sa bawat ginagawa mo. Okay? Page of Cups is being clarified by
the Seven of Wands. Seven of Wands all about you defending what's yours. O masyado kang defensive. Narinig ko, masyado kang defensive and stubborn. Matigas ang ulo mo. Kung gusto mo, ayaw mo. Pero meron kang naririnig ng mga payo, ayaw mo sundin, ayaw mo pakinggan. Alam mo na mali ginagawa mo, pero ginagawa mo pa rin. So napaka-defensive mo this time and you're putting boundaries against other people na wala nang ibang ginawa kundi magbigay lang sa'yo ng payo. Kasi parang ikaw solve na yung isip mo eh. Parang nakapag-decide ka na eh sa isip at puso mo na gusto mong kunin to, gusto mong gawin to. Pero maraming tao sa paligid mo at siguro ikaw din na-realize mo, teka parang mali. Teka parang hindi to gusto ko o hindi to yung para sa akin. And a lot of people are telling you the same thing. So ikaw nagpapaka-defensive ka na parang hindi, okay lang to, hindi kasi ganyan. So tama na yung sisihan, tama na yung defense mechanism, tama na yung paninisi at pagdedepensa sa sarili. You need to be accountable in the things that you want to do. Kung talagang natuto ka sa mga to, sa pinagdaanan mo ito, kayang-kaya mo akuin itong bagay na to ngayon. At matuto ka rin sa sasabihin ng iba. Sabi nga, be flexible. Huwag ka matigas ang ulo. Maging flexible ka. Aminin mo kung, ay oo nga no, tama ka friend. Sige, gawin ko yan. Ay oo nga po, nay, tama ka. Sige, subukan ko pong baguhin. Try ko ito. So, learn to open your eyes. Open your mind into something new. Be open to your friends. Be open to your connections. Maging bukas palad ka para makita mo yung dapat gawin. Okay? In the area of your fortune, you have first light, beginning a new cycle. Yes, first light, umilaw ulit. Beginning a new cycle, meron ka daw bagong cycle sa buhay mo this time. Talagang iiwanan mo na tong bagay na ito at papasok yung bagong adventure. So congrats. Now, the message you have, begin now. Oh, take your first step daw. So kung hindi ka pa handang kumilos, at least nagpaplano ka na. Hindi pwedeng pagkatapos ng usap natin na realize mo, nga no, kailangan ko ng bitawan to, kailangan ko ng baguhin yan, kailangan ko ng iwanan to. Tapos nasa isip lang pero hindi inaksyonan. So mauuwi rin sa wala. Talagang nasa kamay mo pa rin, Sagittarius, ang buhay mo, ang freedom mo, ang kalayaan mo on how you gonna change your future. Kasi kung tatenga ka lang dyan at wala kang aksyonan kahit nakikita mo na mali o nakikita mo na walang patutunguhan, nasa iyo pa rin ang lahat ng mga bagay-bagay. Okay? In your fortune, yes, meron kang bagong yayakapin. The time is now, a new beginning of a new cycle. Ito yon. May mapasok sa iyo ng new beginning. Because Page of Pentacles is all about new endeavor. Mga bagong bagay na aaralin mo, pagsumikapan mo, itetest mo, no? Bubusisiin mo para makuha mo yung good outcome sa kanya. So baka ito ay bagong trabaho, sa mga magkakaroon ng bagong sideline. Meron sa inyo parang aalis ng trabaho and then kakaroon na ng sariling negosyo, pwede din, or mag-i-start ka ng new project. Ito yung linggong ito na mag-isimula yan. Parang sa'yo mo, ay, parang pwede to parang akin to pwede ko siguro to pakinabangan, pwede ko siguro to magamit in my favor. So ngayon, gumagana na ulit yung excitement sa puso mo na maging adventurous at mag-try ng bago. So this is a great time for you. Page of Pentacles is being clarified by the Nine of Cups. So, wow, alam mo na, Sagittarius, kung lagi po kayo nanonood sa akin, pag lumalabas si Nine of Cups, moment mo to make a wish because this is a wish fulfillment card. So, ngayon, pikit ka na. Concentrate on your prayer, on your dasal, on your wish because your spirit guides and angel guides are around you, listening and feeling the frequency of your prayer. Kaya, i-pray mo na yan ngayon. Go, push. And balik ka sa akin kung medyo mahaba yan. I-pause mo muna yung video, balik ka pagkatapos ng prayer mo kung medyo mahaba-haba. So, with the Nine of Cups here, ito ay wish fulfillment for you. Kung wala ka ng satisfaction dito sa iiwanan mong choice mo before, kasi sabi mo 8 of Cups to parang ayoko na dyan, hindi ako masaya. Then boom, yung biglang darating, magbibigay sa iyo ng satisfaction, contentment, fulfilling moment para sa puso. Sabi mo, ito na yun, God, thank you, naibangon ako ng bagay na ito. So, kung ano yung darating sa life mo, it will give you a brand new beginning, may excite ka ulit, babalik ulit yung sigla ng buhay mo kasi dumating yung napakagandang regalo sa'yo this time. So, congrats po. In the area for divine messages, you have a win-win outcome is forecast. Ibig sabihin, yung gagawin mo daw ngayon, win-win ang outcome yan. May iwanan ka, yes, mananalo ka dyan kasi nakaalpas ka o nakawala ka at mananalo ka ulit kasi meron kang bagong yayakapin na new blessing na magbibigay sa'yo ng satisfaction. So, it's a win-win outcome for you. Congrats po. Now, the message you have, work through your fears. Yes, ang kailangan mo lagpasan daw talaga ngayon ay takot mo. Kasi malaki ang chance mo magtagumpay with the 6 of Wands. Card of victory.
So, kung ang mata mo ay nakatutok talaga sa prize, you are all in, giving it all, malaki ang pagkakataon mong manalo sa laban na ito. At magwaki ka sa pag-alis at pagpunta sa mga bagong bagay. So, kung meron ka mang iiwan, may papasok na mas maganda. At doon ka talaga magsasucceed. At doon magkakaroon ng good news that will give you some sense of accomplishment, some sense of nahamdaman mong buhay ka ulit at meron ulit bagong pag-asa. Parang ganyan, okay? The Six of Wands, the Empress card. Yes, wow. Ikaw talaga to, sitting down here, enjoying the victory, enjoying the creation of something na ginawa mo today or this week or hanggang next week, hanggang next month. Nakita ko talaga na magbabago ang lahat in your favor. Panakita kita on a new place, on a new uniform, new badge, new position. Pero dito nakita ko na lalago yung mga bagay na ginagawa mo now kumpara sa iiwanan mo. No? Parang dito swak ka, nag-enjoy ka, you're on your best element and it's feel like swak na swak ka dito. At lahat ng I'm hearing dito ka mag-excel. Dito ka at last mamamayani. Dito ka at last babangon at tutubo. Nakita ko yung pagtupad mo sa pangarap mo at pagiging relaxed mo. Parang you're now able to buy things for yourself, for your family. You're in a good place eh. You're in a good position eh. So napakaganda for you, napakaganda. Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have bell. Meron ka daw announcement this time. Congrats po. You also have flowers, happiness. Congrats. Meron ka daw happiness this time. Now, the message of ear. Wow, good news. Meron daw papasok na good news para sa inyo. Congrats po. Now, the message you have January, baka po special sa inyo ang buwan ng January. Pwedeng birthday ng kapatid, anak, magulang. Kung wala naman po, baka anniversary. Kung hindi rin, ibig sabihin meron po kayong milestone pagdating ng Enero. Now, the message you have, Turkey, someone is behaving stupidly. Meron daw engot-engot sa buhay mo today. Kung sino man yan, pagpasensyahan mo o kaya katokin mong ulo. Nasa iyo ang freedom kung paano siya matatauhan this time. Now, the message you have door, opportunities are waiting for you. Wow, ito yun, bagong oportunidad ang mapasok sa iyo na ikakatuwa mo, ikakagalak mo, at magbibigay sa iyo ng satisfaction. Okay? Ang outcome mo, Sagittarius, ito yun, for September 22 to 28, you have, wow, the Two of Swords. Two of Swords is a definitive choice. Ito, sa gitna natin, this is a card of choice. Itong lover's card. Ito yung mga bagay na pinili mo kasi gusto mong panindigan kasi mahal mo. Pero dahil bumitaw ka dyan, meron ka ulit ngayon bagong choice. Sabi mo, papanindigan ko to, ito na yung desisyon ko, malinaw na sa akin at wala na makakapigil sa gusto ko. Nakita ko na pag nilay-nilayan mo na, natanong mo na siguro to sa iba't ibang tao, sa pamilya mo, sa anak mo, sa boss mo, sa kaibigan mo, at tinimbang mo. Once at natimbang mo na iba't iba nilang opinion at nagkaroon ka ng sarili mong opinion at sarili mong pagpapasya, nakita ko na matutuwa ka sa desisyon mo ito. I'm hearing you're making the right decision. I don't know why. Yung narinig ko, you're making the right decision. At narinig ko na dapat bukal sa iyong puso. It's all about your intuition. Okay? The Queen of Cups here. All about your heart. All about what you feel good. Kung ano yung pakiramdam mong tama at alam mo makakabuti para sa'yo, yun ang magdudulot sa'yo ng pagbabago sa buhay mo. And the choices will be fruitful para sa'yo. Okay? The Two of Swords, Page of Pentacles. Yes, binalik tayo. Sabi dito, with the Page of Pentacles, your decision should be your main priority this time. Kung ano man yung magiging decision mo, dapat daw pinagnilay-nilayan, binosisi, tira mo si Page of Pentacles. Nakatingin siya dun sa Pentacle. Yun yung problema niya ngayon. Inaaral niya, sabi niya, paano ko kaya ito masasolusyonan? Ano kaya pwede kong gawin? May option A, B, C, D ba ako? Kung meron, tignan ko ngayon. So, bago ka mag-decide daw, timbangin mo muna talaga at silipin mo kung ano pa yung pwede mong ma-extract na pwedeng option out of everything options na nasa buhay mo. Ngayon, kapag nakapag-come up ka na on that decision, nakita ko talaga bukal sa loob mo yun. Kasi napag-nilay-nilayan mo na eh. Nabusisi mo lahat eh. So makikita mo kung ano yung tutugma sa'yo, kung ano yung para sa'yo. At kapag nakapag-decide ka na, alam ko na yun ang bukal sa puso mo. Okay? So, Sagittarius, this is your September 22 to 28 reading. Hopefully po naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Sarah PH. God bless everybody.